kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin naalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Aminin po natin na ang ating mundong ginagalawan ngayon medyo magulo-gulo na. No? Diba ang gulo? Sa araw-araw sa ating buhay, kung hindi man fake news yung ating nakikita, mga masamang balita naman yung nakapalibot sa atin. No? Pagbukas pa lang ng ating mga cellphone, na nakikita natin, agad nating nakikita ang digmaan, no? Karahasan, katiwalian, pagnanakaw, at yung galit na namamayani sa puso ng ilan. Nakikita rin natin yung mga nag-aaway online, no? Kung ano-anong pinag-aawayan. Hindi makabayad ng utang kasi. Yung mga pamilyang nagkakawatak-watak. Dahil hindi magkaintindihan kung nasaan ang muhon. Nagkakawatak-watak. Mga pinuno, mga leaders natin na nag-aagawan sa kapangyarihan. At yung mga karaniwang tao na pilit na nabubuhay at nagtitiis sa araw-araw. Diba? Nakita niyo sa Facebook yung isang matanda na inampas niya yung kanyang tungkod? Naliligo kami sa pawis. Mamamatay na baga ako bago ko matanggap yung pensyon ko. Yan ang mga nakikita natin. Marami ang nahihirapan sa pera. Marami ang nahihirapan sa trabaho. Marami ang nahihirapan sa kanilang
kalusugan sa pag-iisip, yung kanilang mental health, yung matinding pag-iisa, yung ating loneliness, depression. Minsan sinasabi natin, ay hindi naman ako masyadong naapektuhan yan. Pero ang katotohanan, madalas, ang mga ito ay nasa loob mismo ng ating mga tahanan. Nasa ating mga sariling bakuran. Kung kaya't minsan tayo napapatanong sa Diyos, Panginoon, ano bang nangyayari sa mundo? Nasaan po kayo, Lord? Bakit nangyayaring mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao? Sa mga panahong tulad nito, napakadaling makaramdam ng pagod, napakadaling makaramdam ng galit, makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Nagtatanong tayo kung paano pa tayong nabubuhay ng may kagalakan kung napakarami namang pagdurusa ang ating nararanasan. Nagtatanong tayo kung paano pa natin masasabing naririyan ng Diyos kung tila puro naman kasamaan ang namamayaning sa ating lipunan, ang ating nakikitang nangyayari sa ating pamayanan. Kaya't paano pa tayo magiging masaya sa ganitong klase ng mundo? At ang ating ebanghelyo ngayong hapon ay tumutugon sa katanungang ito. Sa pamamagitan ng paglalahad ni Jesus sa atin ng ating tinatawag na mga Beatitudes, sa English, Beatitudes, mapapalad. Alam niyo po yung Beatitude, yung mapalad, yung salitang mapalad sa Biblia, sa salitang Griego, ito ay makarios. Yun yung original na word na ginamit sa Bible, makarios. Anong ibig sabihin ng makarios? Ang makarios ay kaligayahan. Kaligayahang walang makapapantay. Higit pa sa lahat ng kaligayahang natatamasa natin ngayon. Kaligayahang tanging ang Diyos lamang ang nakapagbibigay. Yun ang makarios. Yun ang mapalad na sinasabi ni Jesus. Hindi yung kagaya natin, yung mga feeling blessed. Di ba? Nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Anong ginawa? Nagpa-reband. Imbis na ibilin ang pagkain ng mga anak, pinariband yung buhok. Tapos nag-selfie. Pinost sa Facebook, feeling blessed. Di ba? Hindi yun. Hindi yun yung mapalad na sinasabi ni Jesus. Ang mga Beatitudes ay isang paraan ng pamumuhay na salungat sa lahat ng itinuturo ng mundo. Sapagkat sinasabi sa atin ng mundo, ng mapapalad ay ang mga mayayaman. Ng mga mapalad ay yung mga makapangyarihan, yung mga tanyag, yung mga komportable ang buhay. Ngunit ayon kay Jesus, ang tunay na mga mapapalad ay ang mga abang, ang mga nahahapis, ang mga maamo, ang mga mahabagin, at ang mga inuusig. Pero teka, bakit parang baliktad? Siguro sa karamihan sa atin, yung sinabi ni Jesus, it doesn't make sense. Hindi madaling maunawaan kasi parang baliktad. Paano maging masaya ang dukha? Paano maging mapalad ang nagdurusa? Hindi ba yung standard natin, mas mabuting may kayamanan, mas mabuting may seguridad, mas mabuting may kontrol tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, mas mabuting wala tayong inaalala, wala tayong mga alalahanin. Mga kapatid, hindi naman sinasabi ni Jesus na mabuti ang pagdurusa. Hindi rin niya sinasabi na ayos lang na walang katarungan. At hindi rin niya sinasabi na tanggapin na lang natin lahat ng mga pasakit, lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga sakit, at maghintay na lang tayo ng ating gantimpala sa langit. Hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. Ang itinuturo ni Jesus ay higit pa na mas malalim dito. At pinaalala niya na ang tunay na kaligayahan
ay hindi nagmumula sa kung ano ang meron tayo. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kung kanino tayo nananalig. Ang tunay na kaligayahan na hindi galing sa kayamanan, hindi galing sa kapangyarihan, hindi galing sa katanyagan. Ang tunay na kaligayahan ay nasa ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Sapagkat mapalad, ang sinasabi ni Jesus, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga aba, sapagkat alam nilang kailangan nila ang Diyos. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat binubuksan nila ang kanilang mga puso sa aliw na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila. Mapalad ang mga maamo, mapalad ang mga mahabagin sapagkat namumuhay sila sa pag-ibig. Walang galit sa puso nila. Yun ang mga mapalad. At ito yung mga taong tunay na masaya. Hindi dahil matiwasay ang kanilang pamumuhay, o hindi dahil ang Diyos ang sentro ng kanilang buhay. Meron akong isang kakilala, mamarites ko siya. Mga early 20s lang siya. Pero background, no, kung sino siya, para maintindihan ninyo kung saan siya nanggagaling. Noong siya ay senior high school pa lamang, mga 18, 19 years old, no, yung kanyang mga magulang, parehong ama't ina ay nakulong dahil natukhang, no? Nakulong, kulong lang, nakulong. So ang nangyari, paano ngayon sila mabubuhay na sila ng kanyang mga kapatid? So tumigil siya sa pag-aaral at siya ay nagtrabaho. Hanggang ngayon nagtatrabaho, hindi pa niya natapos ang kanyang pag-aaral kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi mo na mapagbalik sa pag-aaral kasi nawili na sa pagtatrabaho. Pero lagi siyang pagod. Lagi siyang nag-aalala na hindi sapat ang kanyang kinikita para sa kanilang mga magkapatid. Kasi nga yung trabaho niya, no work, no pay, di ba? So, kailangan araw-araw yung kayod. Araw-araw para may makain. Minsan, isang araw daw, nagkwento siya sa akin na matapos yung kanyang trabaho, pagod na pagod daw siya kasi dami-dami daw nilang binuhat sa trabaho niya. Pagod na daw siya. Gusto na niya makauwi. Nakabili na siya ng pagkain para sa kanila ng kanyang kapatid. Nagmamadali na siya. Pero merong isang lola na nakita niya naglalakad na parang hirap na pagbitbit ng kanyang mga pinamili kasi may pure gold doon sa malapit. No? So, nag-aalanganin siya. He was hesitant. No? Nag-alinlangan siya. Pagod na. Pero sa huli, huminto siya at tinulungan yung lola. At sila nagkwentuhan ng sandali. Pagkatapos nun, naihatid niya yung lola kung saan man niya naihatid. At sinabi ng lola, "Anak, pagpalain ka ng Diyos. God bless you." Tapos sabi nitong kaibigan ko, sabi niya, "Alam mo, Father, kinagabihan," sabi niya, pagod na pagod talaga ako. Hindi naman nawala yung problema ko, nandun pa rin. Marami pa rin akong mga iniisip, marami pa rin akong suliranin. Pero nung gabing iyon, ay may kakaibang kapayapaan sa puso ko. Alam niyo mga kapatid, hindi biglang naging perpekto ang kanyang buhay. Hindi agad nawala ang kanyang mga problema. Nandoon pa rin. Ngunit sa maliit na gawang pagmamahal at pagkalinga na kanyang ipinakita, ipinaalala ng Diyos sa kanya na may saysay ang kanyang buhay. Ang mga Beatitudes ang nagbibigay saysay sa ating buhay. At yung pinakita ng aking kakilala, ng aking kaibigan, yan, ganyan natin na isa sa buhay ang Beatitudes. Sinasabi ng mundo sa atin, no?
Unahin mo ang sarili mo. Ingatan mo ang imahe mo. Dapat lagi kang nakalalamang. Dapat hindi ka magmukhang mahina. Yun ang sinasabi ng mundo sa atin, di ba? Pero anong sinasabi ni Jesus? Mahalin ang mahihirap. Patawarin ang mga nanakit sa iyo. Magpakumbaba ka. Magtiwala ka sa Diyos. Kung kaya't ang mga ito ay patunay na ang landas na ipinakikita ng mundo sa atin ay ibang-iba sa landas ni Kristo. Kung kaya't ang pamumuhay ng naaayon sa Beatitudes ay hindi laging madali. Sa katunayan, malinaw na sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay makararanas ng pagtanggi. Ng mga sumusunod kay Jesus ay makararanas ng pag-aalimura, makararanas ng pag-uusig. Dahil totoo nga naman, kapag pinili natin ang katapatan sa mundong puno ng pandaraya, pagtatawanan tayo. Pag pinili natin ang kabutihan sa mundo na puno ng galit, sasabihin nilang hangal tayo. Pag pinili natin ang pananampalataya sa mundong mapanlait, sasabihin nila, kalokohan yan. Tatawagin tayong walang muwang, hangal. No? Naloloko. Pero lagi po sana nating tandaan, mga kapatid, na kailanman ay hindi nangako si Jesus na ang buhay ay walang sakit. No? Hindi siya nangako ng buhay na walang pagdurusa. Hindi siya nangako ng buhay na walang mga suliranin at mga problema. Ano ang ipinangako niya? Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kasama mo ako magpakailanman. By forever. Kay Jesus. Kasama natin siya sa ating mga pagdurusa. Binubuhat niya tayo kapag tayo ay nanghihina. At pinaalalahanan niya tayo na ang katapusan ay hindi pagdurusa. Alalahanin po natin na ang buhay ni Jesus ay hindi nagwakas sa krus. Siya'y muling nabuhay. At iyan ang ating pag-asa. Wala sa kamatayan ang huling salita. Wala sa kasalanan ang huling salita. Ang huling salita ay nasa Diyos. Ang huling salita ay pag-ibig at buhay. Maaring hindi man natin kayang patigilin ang lahat ng digmaan. Hindi man natin kayang wakasan ang lahat ng kahirapan. Hindi man natin kayang pagalingin ang lahat ng mga sugatang puso. Ngunit, hindi hinihingi ng Diyos na gawin natin ang lahat. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay may gawin tayo. Kahit isang maliit na gawang kabutihan, sa isang salitang pagpapatawad, sa ating pagpapasyang magtiwala sa Diyos, sa halip na manalig tayo sa ating kayamanan, sa ating kapangyarihan, doon po nagsisimula ang pagbabago. Sa mga maliliit na gawang kabutihan, na gawang pagmamahal, doon nagsisimula ang pagbabago. Di ba gaya ng sabi ng isang kanta, no? In our small way? Alam niyo yan? Uy. Alam niyo? Hindi. Kawawa naman, sampol. Demanding kayo, ah. Alam niyo po yan? Michael Jackson, kumanta nung bata pa siya. Oo. Hindi pa ako pinanganak noon nung kinanta niya. In our small way.
Maybe you and I can't do great things. Yon, alam niyo yan? Maybe you and I can't do great things. We may not change the world in one day. Di pa tapos. We may not change the world in one day, but we still can change some things today in our small way. Yan. Oh, sa mga hindi nakaintindi ng English, Tagalogin ko. Hindi man natin kayang gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi man natin kayang baguhin ang ating mundo sa loob ng isang araw. Ngunit, may kakayahan pa rin tayong baguhin ang ilang bagay ngayon sa ating munting pamamaraan. In our small way. Ito po ang wangis ng kabanalan sa ating panahon ngayon. Hindi sa pagiging perpekto. Dahil kailanman hindi po tayo magiging perfect. Unless perpekto yung pangalan mo. No? Ang wangis ng kabanalan ay ang ating pagiging tapat. Hindi sa mga dakilang gawain, kundi sa ating pagmamahal sa araw-araw. Gaya nga ng paalala sa atin ni Propeta Sophonias, tinatawag tayong magpakumbaba. Tinatawag tayong hanapin ang katwiran, hanapin ang katarungan. At ang ibig sabihin, bilang mga alagad ni Jesus, tinatawag tayong maging mga tanda ng pag-asa sa ating mundong pagod at tila nawawasak na. Kung kaya ngayong araw, hilingin natin ang biyayang ating may sa buhay ang mga beatitudes. Hindi sapat na atin lamang itong napakikinggan, na pamilyar tayo, na alam natin. Kailangan din nating isagawa. Kailangan nating isabuhay. Manalig tayo sa Diyos ng lubos. At harinaway, mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos na may kagalakan at puno ng pag-asa. Sapagkat ang gantimpala natin, mga kapatid, ay makarios. Ano yung makarios? Kaligayahang walang kapantay. Kaligayahang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kung kaya't sa ating pagsasabuhay sa turo ni Jesus, maaring tawagin tayong mga hangal. Maraming tawagin tayong mga walang muwang, hindi alam ang ginagawa. Ngunit sa mundo na puno ng galit, sa mundo na puno ng karahasan, puno ng kawalan ng pag-asa, marahil ang tunay na katanungan ay, sa mundong ito, sino ba talaga ang hangal? Ang nagtitiwala sa Diyos? O ang mundong nakalimutan na ang magmahal? Amen.